Isang ordinaryong Biyernes. Ganoon ang akala ni Gabriel "Gab" Reyes. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa sa conference room. Ang boses niya ay kalmado at otoritatibo habang binubuo ang mga huling detalye ng multimilyong dolyar na deal. Ang kumpanya niya, ang Reyes Tech Solutions, ay nasa tuktok ng industriya. Siya, bilang CEO, ay itinuturing na isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Ang buhay niya ay isang maingat na binuong serye ng mga tagumpay, walang aberya, walang gulo. Okay, final review ng contract, then we sign, anya, ang tingin ay lumibot sa mga executives na halatang may paghanga sa kanya. Ngiti lang ang tugon niya. Kontrolado niya ang lahat. O, iyon ang akala niya. Nang makabalik siya sa kanyang minimalist at eleganteng opisina sa tuktok ng isang skyscraper, sumalubong sa kanya ang kanyang personal assistant, si Gino. Sir Gab, may nagpadala po nito para sa inyo. Hindi po nakapangalan at selyado po talaga. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Kumunot ang noo ni Gab. Hindi siya sanay sa mga misteryosong pakete. Ang lahat ng transaksyon niya ay direkta at propesyonal. Ngunit nang hawakan niya ang sobre, may kakaibang kaba siyang naramdaman, isang bagay na matagal nang hindi niya nararanasan. Para itong mainit na carbon paper sa kanyang palad na naghuhudyat ng isang hindi pangkaraniwang bagay. Binuksan niya ang sobre, unti-unti. Una niyang nakita ang isang litrato. Isang lalaki, mga 18 anyos, nakangiti habang nakaupo sa isang skateboard. Malabo ang kuha, ngunit sapat para makita ang halos kamukha niyang mga mata at hugis ng mukha. Pagkatapos, isang birth certificate. Ang pangalan sa birth certificate ay Elias Eli de la Cruz. At sa ilalim ng pangalan ng ama ay ang pangalan niya. Gabriel Reyes. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tahimik, kontroladong mundo niya ay biglang naglaho, napalitan ng ingay ng pagkabigla at pagkalito. Imposible, bulong niya sa sarili, ngunit ang litrato ay bumabaling buhay sa kanyang kamay, ang mga mata ng lalaki ay halos kapareho ng sa kanya. Hindi pa natatapos doon. May isa pang piraso ng papel. Isang pangalan at numero ng telepono. Isabela Santos. Isabela. Ang pangalang iyon ay parang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan, nagbalik ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang masigla, matalinong babae na nagpabilis ng tibok ng puso niya sa campus. Ang ngiti niya. Ang halik niya. Ang huling gabi nila bago ang isang misteryosong paglaho. Agad niyang dinampot ang telepono, ang kamay niya ay nanginginig. Dinyal niya ang numero, halos hindi makahinga. Ilang ring. Isang boses ang sumagot, pamilyar ngunit mas matanda na ngayon, mas pagod. Hello? Bella, lumabas sa bibig niya, ang boses niya ay basag. Si Gab ito. Ano ito? Sino si Elias? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang buntong hininga. Gab. Eli ang pangalan niya. At anak mo siya. Sumabog ang mundo ni Gab. Sa loob ng 15 taon, nagtayo siya ng isang imperyo, nag-iisip na siya ay mag-isa, na walang ibang responsibilidad kundi ang kanyang sarili. Ngayon, bigla siyang may anak. Isang 15 taong gulang na anak. At ang ina ay ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng bigla na lang naglaho ng walang paliwanag. Naramdaman niya ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib. Bakit ngayon lang? Bakit ganito? Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Bakit ngayon lang? Anong trip mo? Sunod-sunod niyang tanong, hindi na niya makontrol ang emosyon. Gab, hindi ganun kadali. Subukan ko pero may humarang sa linya. Hindi madali? Hindi madali ang itago ang anak ko sa akin sa loob ng 15 taon, Bella. Parang may bumara sa lalamunan niya. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang matinding hinanakit. Gab, kailangan nating mag-usap ng personal. Hindi ito pwedeng pag-usapan sa telepono, anito ni Bella, ang boses ay puno ng pagod. Kailangan mong malaman ang buong kwento. Ang buong kwento. May buong kwento pa pala sa likod ng malaking sikreto na ito. Biglang bumalik sa isip niya ang huling gabi nila sa kolehiyo. Ang matamis na paalam. Ang pangako na magkikita muli. At pagkatapos wala na. Naglaho si Bella na parang bula. Ilang beses siyang naghanap, nagtanong,
ngunit walang impormasyong nakarating sa kanya. Pinaniwalaan niyang umalis ito ng bansa. Pinaniwalaan niyang kinalimutan na siya nito. Ngayon, may anak sila. Ang kanyang perpektong buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang isang bahagi niya ay gustong isigaw na ito ay isang malaking kasinungalingan, isang scam. Ngunit ang isang mas malalim na bahagi niya, ang kanyang puso, ay nakaramdam ng isang kakaibang paghugot sa litrato ni Ellie. May pamilyar doon na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa litrato muli. Ang mga mata ni Ellie. Sa loob ng 15 taon, hindi niya alam na may bahagi siya na lumalakad sa mundo, humihinga, nabubuhay. Isang anak. Ang anak niya. Kailangan nating magkita, sabi niya, hindi na isang tanong kundi isang utos. Ang boses niya ay malamig, ngunit ang loob niya ay nanginginig. Ngayon din ni. May mahabang katahimikan. Okay, anito ni Bella. Sa cave malapit sa amin. Kilala mo iyon. Agad na tumayo si Gab. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman, galit, takot, o kakaibang excitement. Ang tanging alam niya ay kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi niya alam na ang pagpupulong na ito ang magbabago sa buong pagkatao niya. Nakatitig si Bella Santos sa kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay. Boses ni Gab. Ang boses na iyon, na matagal nang nawala sa kanyang buhay, ay biglang bumalik at nagpasabog ng alikabok sa mga alaalang matagal nang nakabaon. Ang galit sa tono nito ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi siya kailanman naging handa sa sandaling ito. Ma, okay ka lang, boses ng kanyang anak, si Ellie, mula sa sala. Narinig niya ang pag-ubo nito. Agad na nawala ang pangamba ni Bella at napalitan ng pag-aalala para sa kanyang anak. Anak. Nagkausap lang kami ng kaibigan ko, sagot niya, sinubukang maging kalmado. Inilapag niya ang telepono at mabilis na nagpunta sa sala. Nakita niya si Ellie na nakaupo sa sofa, hawak ang isang libro at mukhang nanghihina. Malalim ang paghinga nito. Kailangan mo ng gamot, anak, sabi niya, at agad na kinuha ang botika sa kusina. Ayos lang po ako, makaya ko na yan, sagot ni Ellie, kahit halata ang pamumutla nito. Ngumiti si Bella ng bahagya. Ang anak niya ay matibay, ngunit alam niyang kailangan niya ng masusing pag-aalaga. Si Ellie ang kanyang buhay, ang dahilan ng bawat sakripisyo. Pagkatapos niyang bigyan ng gamot si Ellie at ipahinga ito, lumabas si Bella patungo sa maliit nilang balkonahe. Ang hangin ng Manila ay mainit at maingay, ngunit ang isip niya ay tila nakakulong sa nakaraan. 15 taon. 15 taon niyang itinatago ang sikretong ito. Ngayon, sumabog na. 3:00 ng hapon, dumating si Gab sa napagkasunduang cave. Kinabahan si Bella nang makita niya ito. Hindi pa rin ito nagbabago, gwapo pa rin, may kakaibang aura ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng galit at pagtataka. Umupo si Gab sa tapat niya, hindi man lang nag-abalang umorder. Explain, malamig na sabi nito. Huminga ng malalim si Bella. Walang madali sa pagiging ina, Gab. Lalo na kung nag-iisa ka. Hindi ko ito ginusto. Pero nang malaman kong buntis ako, sinubukan kitang tawagan. Dumaan ako sa office niyo. Nag-iwan ako ng mensahe. Paulit-ulit. Pero wala. Para kang naglaho. Akala ko sinadya mo akong iwasan. Ang bawat salita ay may bahid ng hinanakit. Kumuyom ang kamao ni Gab sa ilalim ng mesa. Naglaho. Ako. Hinanap kita, Bella. Nasaan ka ba? Sinabi sa akin ng sekretarya ko na umalis ka raw ng bansa. Na hindi ka na babalik. Paulit-ulit akong nagtanong. Napatingin si Bella. Umalis? Hindi ako umalis. Bakit hindi ko nakuha ang mga tawag at sulat ko? Bakit sinasabi mong naglaho ako? May kakaibang ka ba siyang naramdaman? Tila may ibang kwento sa likod ng mga nangyari. Hindi ko alam, sagot ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang alam ko, bigla ka na lang nawala. Kaya itinuloy ko ang buhay ko. Nagsumikap ako. Ginawa kong perpekto ang lahat. Tapos ngayon, may biglang lumitaw na anak ko. Paano mo naatim na itago ito sa akin? Napaiyak si Bella. Akala ko ayaw mo sa akin, ayaw mo sa responsibilidad.
Ginawa ko ang lahat para maging matibay. Para kay Ellie. Hindi ko siya itinago para saktan ka, Gab. Itinago ko siya para protektahan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila na puno ng hinanakit at hindi pagkaunawa. Sa huli, huminga ng malalim si Gab. Kailangan kong makita ang bata. Ngayon. Saan siya? Walang nagawa si Bella kundi sumang-ayon. Ayaw niyang harapin ni Ellie ang biglaang pagdating ni Gab, ngunit alam niyang karapatan ni Gab na makilala ang anak niya. Kahit masakit. Nang makarating sila sa maliit na apartment ni Bella, naroon si Ellie, nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Ngunit nang makita niya si Gab, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging malamig at matalim. Ellie, anak, sabi ni Bella, lumapit kay Gab. Si Tito Gab mo. Kaibigan ko. Hindi kumibo si Ellie. Nakatitig lang ito kay Gab, walang emosyon. Lumapit si Gab, sinubukang ngumiti. Hi, Ellie. Gab ako. Nice to meet you. Inabot niya ang kamay. Ngunit hindi tinanggap ni Ellie ang kamay niya. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit puno ng pagdududa. Bakit ka nandito? Naramdaman ni Gab ang lamig ng pagtanggi. Ako ang papa mo, Ellie. Tumayo si Ellie. Ang maliit na bata na minsan lang nakita sa litrato ni Gab ay isa na ngayong mataas at payat na binatilyo, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng galit na hindi inakala ni Gab na makikita niya sa isang bata. Hindi ka pa. Wala akong ama, malamig na sabi ni Ellie, bago tuluyang tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang sampal sa mukha ni Gab. Naiwan si Gab na nakatayo roon, bigo at nasaktan. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang pagtanggi ni Ellie ay mas masakit pa kaysa sa galit ni Bella. Tumingin siya kay Bella. Ano ang ginawa mo sa kanya? Bakit siya ganyan? Umiling si Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi mo naiintindihan, Gab. Hindi mo naranasan ang pinagdaanan namin. Hindi madali ang magpalaki ng anak ng mag-isa, habang may iniinda kang, huminto siya, tila may sasabihin pa sana, ngunit pinigilan ang sarili. Iniinda? Anong iniinda, Bella? Tanong ni Gab, ngunit nanatiling tahimik si Bella, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at sakit. Umalis si Gab na may mabigat na puso. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng sakit at determinasyon. Hindi siya papayag na basta na lang siyang tanggihan ng anak niya. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang boses ni Bella mula sa loob. Mahina ngunit malinaw, Ellie, anak, ayos ka lang ba? Ang sakit mo ba ulit sa puso? Natigilan si Gab. Sa puso. May sakit si Ellie. Ang isip niya ay nagulantang. May tinatago pa si Bella. At ang pagtuklas sa mga sikretong ito ang magiging susi sa pag-unawa sa lahat ng nangyayari. Hindi makatulog si Gabriel Gab Reyes. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang huling sinabi ni Bella, ang tungkol sa sakit sa puso ni Ellie. At ang malamig na pagtanggi ng kanyang anak. Ang perpektong mundong binuo niya ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, ngunit hindi ang trabaho ang nasa isip niya. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuan, ang tingin ay nakatuon sa skyline ng Manila, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa maliit na apartment ni Bella. Gino, tawag niya sa intercom. Kailangan kong makausap si Ellie. Gusto kong dalhin siya sa mall, bumili ng kahit ano ng gusto niya. Pagdating niya sa bahay ni Bella kinahapunan, handa na si Ellie. Nagulat siya. Ngunit ang ekspresyon pa rin ng bata ay walang emosyon, malayo. Pinili ni Gab ang pinakamagandang kotse niya, isang sports car na alam niyang magpapahanga sa kahit sinong binatilyo. Sakay, Anya, sinubukang maging kaswal. Tahimik lang si Ellie na sumakay sa passenger seat. Habang nagmamaneho sila papuntang mall, sinubukan ni Gab na simulan ang usapan. Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong bilhin? Kahit ano. Hindi sumagot si Ellie. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana. Sa department store, dinala ni Gab si Ellie sa electronics section. Pinili niya ang pinakamahal na gaming console at pinakabagong cellphone. Gusto mo ba nito? Regalo ko. Tiningnan ni Ellie ang mga gamit. Hindi ko kailangan yan, malamig nitong sabi. May cellphone na ako. At hindi ako mahilig maglaro. Napakunot ang noo ni Gab.
Pero ito ang uso ngayon. Ito ang gusto ng mga kabataan. Hindi ako kagaya ng ibang kabataan, sabi ni Ellie at naglakad na palayo. Naiwan si Gab na nakatayo roon, hawak ang mga mamahaling gadget na biglang naging walang kwenta. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Hindi niya maintindihan ang anak niya. Hindi niya masikmura ang pagtanggi nito. Sa mundo niya, ang pera ay susi. Pero kay Ellie, mukhang hindi. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, bumalik si Gab sa opisina. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Tonyo. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol kay Isabela Santos. Lahat. Kung saan siya nagtatrabaho, sino ang mga kasama niya, at lalong-lalo na, ang tungkol sa sakit ni Ellie. Ilang araw ang lumipas, at unti-unting lumabas ang mga detalye. Nalaman ni Gab na si Bella ay isang guro sa isang pampublikong paaralan na ang sweldo ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nakita rin niya ang mga records ng ospital ni Ellie, ilang beses itong na-ospital dahil sa komplikasyon sa puso. May mga reseta rin para sa mamahaling gamot. Ang lahat ng ito ay pinaliwanag ang pagod sa mga mata ni Bella. Hindi pa doon nagtatapos. May lumabas ding mga records ng mga loon na kinuha ni Bella sa mataas na interes. Mga loon na malinaw na para sa pagpapagamot ni Ellie. Naramdaman ni Gab ang matinding pagsisisi. Habang siya ay nagtatamasa ng luho, ang kanyang anak at ang ina nito ay naghihirap. Ang kanyang galit kay Bella ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Isang hapon, habang abala si Gab sa pagsasaayos ng mga report, pumasok si Gino sa opisina niya na may kasamang lalaki. Sir Gab, may naghahanap po sa inyo. Tumingala si Gab at nanlaki ang mga mata niya. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking may suot na mamahaling suit, may ngiti sa labi, ngunit ang mga mata ay puno ng lamig. Kilala niya ito. Si Attorney Rafael Rafa Mendoza. Kilalang kilala sa legal circle at katunggali niya sa ilang malalaking deal. Ngunit anong ginagawa nito rito? Gab, give a friend, sabi ni Rafa, nilahad ang kamay. Walang pag-aalin lang ang kinamayan ito ni Gab, ngunit naramdaman niya ang kakaibang kuryente. Rafa, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay maingat. Narinig ko ang tungkol sa problem mo, anito ni Rafa, ang ngiti nito ay lumawak. Ang tungkol sa anak mo. Nakakagulat, hindi ba? Lalo na kung hindi mo alam na meron ka pala. Nagtaka si Gab. Paano nalaman ni Rafa ang tungkol dito? Ilang tao pa lang ang nakakaalam. Alam mo, Gab, ang mundo ay maliit lang. Lalo na sa atin. Importante ang mag-ingat sa mga personal na bagay. Dahil minsan, ang mga sikreto na iyan ang pwedeng sumira sa lahat ng binuo mo. Isang babala. Malinaw na babala. Naghinala na si Gab. May kinalaman ba ito kay Rafa? Anong ibig mong sabihin, Rafa? Anya ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Wala. Just friendly advice, sagot ni Rafa, at tumingin sa kanya nang may kakaibang kinang sa mga mata. Galing ako sa meeting. Daan lang ako sa cave para kumuha ng kape. Isang paboritong lugar ko. Nagkataon na nakita ko roon si Bella. Namustasa lang. Cave? Ang cave na pinagkitaan nila ni Bella? At si Bella? Bumilis ang tibok ng puso ni Gab. May koneksyon si Rafa kay Bella? Sige, Gab. I'll see you around, sabi ni Rafa, at umalis na may nakakainis ng ngiti. Naiwan si Gab na balisa. Nag-umpisa na siyang magduda. Hindi niya maintindihan kung bakit alam ni Rafa ang tungkol sa anak niya, at bakit niya kailangang banggitin si Bella. May kung anong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Nagmadali si Gab na puntahan ang cave. At doon, sa labas ng cave, malapit sa parking lot, nakita niya si Bella. At kasama niya si Rafa. Nagtatawanan sila, tila matagal nang magkakilala. Naglaho ang pag-unawa ni Gab kay Bella. Napalitan ito ng matinding selos at galit. Nagtatago nga ba si Bella ng mas malaking sikreto? At ano ang papel ni Rafa dito? Nang makita ni Bella Santos si Gab na nakatayo sa tapat ng cave, isang kaba ang sumalubong sa dibdib niya. Alam niyang nakita sila ni Rafa. Hindi pa man din nawawala ang sakit ng nakaraan, isa na namang bagong problema ang bumabalot sa kanya.
Pilit niyang inisyan si Rafa, nagpaalam at nagmadali siyang lumakad palayo. Ayaw na niyang humaba pa ang usapan nila. Ngunit kinabukasan, isang baukwet ng mamahaling rosas ang dumating sa kanyang bahay. May kasamang note para sa pinakamagandang Santos. May treat you to dinner tonight. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa kapakanan mo at ni Ellie. Nakapirma, Rafa. Kinabahan si Bella. Alam niyang hindi lang basta kape ang dahilan ng paglapit ni Rafa sa kanya. Mayroon itong agenda. Ngunit ang huling bahagi ng note tungkol kay Ellie ay nagpakulo ng dugo niya. Hindi niya hahayaang gamitin si Ellie. Nang gabing iyon, pinilit niyang suotin ang isa sa ilan niyang disenteng damit at nagpunta sa isang sikat na restaurant na binuok ni Rafa. Pumasok siya sa loob at nakita niya si Rafa na nakangiti, lalo itong gumwapo sa suot nitong dark suit. Bella, you look stunning, sabi ni Rafa, hinila ang upuan para sa kanya. Ang boses nito ay parang pulot, matamis ngunit may kakaibang pakiramdam na parang nakakalason. Rafa, diretsahin mo na ako. Anong gusto mo? Tanong ni Bella, walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Rafa. Ayan ang gusto ko sa iyo, Bella. Palaging diretsyo. Nagbago ang ekspresyon nito. Alam kong bumalik na si Gab. At alam kong balisa ka. Hindi madaling bigyan ng pagtitiwala ang isang taong nawala sa loob ng 15 taon, hindi ba? Napatingin si Bella. Anong alam mo sa nangyari sa amin ni Gab? More than you think, anito ni Rafa, uminom ng tubig. Sa industriya namin, lahat ng impormasyon ay mahalaga. Pati ang mga personal na buhay ng mga kalaban. Alam kong may anak kayo ni Gab. At alam kong may sakit si Ellie. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Paano nalaman ni Rafa? Huwag kang mag-alala, Bella, anito ni Rafa, na parang nabasa ang iniisip niya. Narito ako para tumulong. Nakita ko ang mga pinagdaanan mo. Ang hirap ng buhay mo. Ang mga utang mo lalo na yung sa pagpapagamot kay Ellie. Nagulat si Bella. Ang mga utang niya? Paano niya nalaman iyon? Tandaan mo, Bella, patuloy ni Rafa, ang boses nito ay naging maseryoso. Hindi mo kailangan si Gab. Mas mapoprotektahan kita. Mas mapoprotektahan ko si Ellie. Lalo na sa ganitong sitwasyon, kung saan ang ama ay bigla na lang sumusulpot pagkatapos ng 15 taon at walang alam sa responsibilidad. Naramdaman ni Bella ang takot. Nagbabanta si Rafa. Anong gusto mong gawin ko? Umalis ka kay Gab. Hayaan mo akong asikasuhin ang lahat. Tutulungan kitang makuha ang buong kustodya ni Ellie. At ang lahat ng gastos ni Ellie, ako na ang bahala, anito ni Rafa, inabot ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Inilayo ni Bella ang kamay niya. Hindi ko kailangan ang tulong mo, Rafa. At hindi ko hahayaang gamitin mo si Ellie. Nawala ang ngiti ni Rafa. Naging matalim ang mga mata nito. Talaga? Pero sa tingin mo ba, kakayanin mong mag-isa? Ang sakit ni Ellie ang mga utang mo. Kailangan mo ng tulong, Bella. At ako ang makakatulong sa iyo. Tingnan mo ang buhay ni Gab. Mayaman pero walang puso. Bigla ka lang niyang iiwan ulit. Umalis si Bella sa restaurant, nanginginig ang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa pagiging agresibo ni Rafa. Hindi lang ito basta tulong, isang pagbabanta. Alam niyang baluktot ang intensyon ni Rafa, ngunit sa kabila ng lahat, mayroon itong mga impormasyon na nagpapanginig sa kanya. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Bella. Sa dilim na kwarto, yakap-yakap niya si Ellie na mahimbing na natutulog. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang mahinang paghinga. Ito ang kanyang lahat. Ang bawat sakripisyo ay para dito. Pero paano kung totoo ang sinasabi ni Rafa? Paano kung hindi niya kayang protektahan si Ellie? Naramdaman niya ang pagiging walang silbi. Naramdaman niya ang lungkot. Bigla niyang naalala ang isang lumang USB drive na nasa drawer niya. Doon niya sinave ang mga dokumento at reseta ni Ellie. Nagdesisyon siyang tingnan iyon. Habang inilalagay niya ang USB sa kanyang laptop, nakita niya ang ilang lumang folder. Isang folder na may nakasulat na Gab. Binuksan niya. Doon niya nakita ang mga kopya ng mga sulat na sinubukan niyang ipadala kay Gab dati. At isang file ng audio recording. May pangalan ng isang tao sa file name, Rafa's Intercept.
Hindi niya maintindihan. Bakit may recording si Rafa? At bakit may intercept doon? Ang kaba sa dibdib niya ay lumala. Siguro ay kailangan niyang pagtiwalaan si Gab kahit papaano. Mas totoo ang sakit na naramdaman niya mula kay Gab kaysa sa matamis na alok ni Rafa. May malaking sikreto si Rafa. At nararamdaman ni Bella na nakasalalay sa sikretong iyon ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang mga salita ni Bella tungkol sa sakit sa puso ni Ellie at ang biglaang paglitaw ni Rafa ay parang malakas na alon na humampas sa mundo ni Gab Reyes. Hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali sa ideyang may tinatago si Bella na mas malalim pa. At ang pagdududa niya kay Rafa ay lumalaki. Kinabukasan, agad siyang nagpunta sa ospital kung saan nalaman niyang madalas dalhin si Ellie. Hawak niya ang address na ibinigay ng private investigator niya. Pumasok siya, ang puso niya ay kumakabog. Nagsalita siya sa registration counter, hiningi ang medical records ni Elias de la Cruz. Matagal ang proseso. May kakaibang tingin ang mga staff sa kanya. Pakiramdam niya ay may mali. Ngunit sa huli, hawak na niya ang isang folder. Ang pangalan sa file, Elias de la Cruz. Bumalik siya sa kotse, hindi na mapakali. Binuksan niya ang folder, ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang unang pahina ay isang diagnosis, congenital heart defect, VFI, isang butas sa pagitan ng mga silid ng puso. Kailangan ng operasyon. Sa ilalim nito ay ang mahabang listahan ng mga check-up, gamot, at emergency room visits. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang pagkahilo. Butas sa puso. Kailangan ng operasyon. Habang siya ay nagtatamasa ng kanyang mga tagumpay, ang anak niya ay nakikipaglaban sa buhay. Ang mga luhang matagal nang pinipigilan ay unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kay Bella ay biglang nawala. Napalitan ng matinding pagsisisi. Pumunta siya sa ospital. Sa third floor, doon ang pediatric ward. Nakita niya si Ellie sa isang kama, natutulog. Payat ito at halatang napagod. Isang maliit na binatilyo na may malaking laban sa buhay. Siya, bilang ama, ay wala roon. Wala siyang alam. Nagalit siya sa sarili niya. Ang lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, walang silbi sa harap ng katotohanan ito. Tinawagan niya agad si Bella. Bella, nasa ospital ako. Nakita ko si Ellie. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Ang boses niya ay basag, puno ng sakit at hinanakit. Sumagot si Bella, ang boses nito ay puno ng pagod. Gab, hindi ko sinabi dahil ayokong maging pabigat. Alam kong busy ka. Ayokong sirain ang buhay mo. Si Rain? Bella, anak ko siya. Paano mo naisip na sirain ako ng anak ko? Alam mo ba kung gaano kasakit ang malaman ito sa ganitong paraan? Lumabas ang lahat ng sakit niya. Bakit? Bakit mo ako pinarusahan ng ganito? Narinig niya ang pag-iyak ni Bella sa kabilang linya. Hindi ko pinaparusahan, Gab. Pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan ko kayo pareho. Akala ko mas maganda kung hindi mo siya malalaman. Akala ko mas magiging masaya ka nang wala kami. Hindi ako naging masaya, Bella. Sumigaw si Gab. Lagi akong may kulang. At ngayon ko lang naintindihan kung ano iyon. Agad na pumunta si Bella sa ospital. Nakita niya si Gab na nakaupo sa labas ng kwarto ni Ellie. Ang mukha nito ay namumula. Gab, kalma, anito ni Bella, hawak ang kamay niya. Paano mo nagawa ito, Bella? Paano mo naatim na mag-isa habang naghihirap ang anak natin? Habang siya ay may ganyan kalalang sakit. Ginawa ko ang lahat, Gab. Lahat, anito ni Bella, ang mga mata ay puno ng luha. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko? Wala na akong pera. Hindi ko na kaya. Ako ang gagawa ng paraan, sabi ni Gab, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Bella. Hindi ko na kayo iiwan. Pangako. Hayaan mo akong tulungan kayo. Hayaan mo akong maging ama niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang tanong pa rin sa isip ni Gab. Ano ang kinalaman ni Rafa dito, Bella? Bakit alam niya ang tungkol sa inyo? Bakit siya laging nakakabit sa iyo? Namutla si Bella. Wala siyang kinalaman, Gab. Hindi mo naiintindihan.
Nang mga sandaling iyon, biglang lumabas ang isang nurse sa kwarto ni Ellie. Ma'am Bella, Ma'am Bella. Si Ellie po. Bigla po siyang nahirapan huminga. Napatayo si Bella at Gab. Nagmamadali silang pumasok sa kwarto. Nakita nila si Ellie na namumutla at tila nahihirapan huminga. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling lapitan siya. Napahawak si Gab sa barandilya ng kama. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ang anak niya. Ang anak na 15 taon niyang hindi nakita ay ngayon nakikipaglaban sa kamatayan sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding takot. Lumapit siya kay Ellie, hinawakan ang kamay nito. Ellie, anak, huwag kang bibitiw, please. Nandito na si Papa. Lalaban tayo, anak. Ang mga doktor ay nagmamadali, ang mga boses nila ay nagiging malakas. Kailangan natin siyang stabilize. May pulso siya, pero mahina. Kailangan natin siyang i-prepare para sa emergency surgery. Nagulat si Gab. Emergency surgery. Tiningnan niya si Bella na nakahawak sa bibig, ang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mundo ay lumulubog. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang pagkukulang. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang anak. Ellie! Iyon lang ang narinig ni Isabella Bella Santos. Ang boses ni Gab, puno ng takot, ay umalinggaw sa kanyang tenga. Nakita niya ang kanyang anak na isinusugod sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumalaw. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo, ang pamilyar na kaba na laging sumasalubong sa kanya tuwing may krisis si Ellie. Ngunit ngayon, may kasama siya. Si Gab. Tumakbo si Bella kasabay ng stretcher, si Gab ay nasa likod niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ellie. Anak, lumaban ka, bulong ni Bella, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Ellie. Ngunit kinuha na ng mga nurse si Ellie at isinara ang pinto ng emergency room sa kanilang harapan. Naiwan silang dalawa ni Gab sa labas, sa isang malamig na pasilyo ng ospital. Ang ingay ng emergency room ay tila nawala, napalitan ng nakakabinging katahimikan. Napaupo si Bella sa isang upuan, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nanginginig siya. Lumapit si Gab at umupo sa tabi niya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Bella, mahinang sabi ni Gab, inabot ang kamay niya. Ayos lang yan. Lalaban si Ellie. Ngunit hindi makapaniwala si Bella. Ilang beses na niyang naranasan ito. Ang takot na mawala ang kanyang anak. Ang pagod sa pakikipaglaban ng mag-isa. Ngayon, may kasama na siya, ngunit ang bigat ng lahat ay nananatili. Hindi mo naiintindihan, Gab, sabi ni Bella, ang boses ay basag. Ilang beses na kaming dumaan dito. Ilang beses na akong nag-isa. Akala ko kaya ko ang lahat. Huminga ng malalim si Gab. Hindi ka na mag-iisa, Bella. Nandito na ako. Tumingin si Bella kay Gab. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at may bahid ng pagsisisi. Bakit ngayon lang, Gab, tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Bakit ngayon lang kung kailan halos wala na akong lakas? Hinanap kita, Bella, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Nang malaman kong buntis ka hindi ko alam. Pero nang maglaho ka, hinanap kita. Pumunta ako sa bahay niyo. Sa school. Sa mga kaibigan natin. Pero walang nakakaalam kung nasaan ka. Sinabi sa akin na umalis ka ng bansa. Na hindi ka na babalik. Akala ko ayaw mo na sa akin. Na ayaw mo sa responsibilidad. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Umalis? Hindi ako umalis. Nagpadala ako ng sulat. Tumawag ako sa office mo. Paulit-ulit. Pero walang sumasagot. Walang bumabalik ng tawag. Akala ko ayaw mo sa akin. Na ayaw mo sa bata. Bumalik sa isip ni Bella ang mga araw na iyon. Ang pagkabigla nang malaman niyang buntis siya. Ang takot na harapin ang mundo ng mag-isa. Ngunit ang pag-asa na si Gab ang magiging kasama niya. Flashback. Nanginginig ang mga kamay ni Bella habang hawak ang positive pregnancy test. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang tumakbo kay Gab, sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit natatakot siya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang karera ni Gab. Ayaw niyang maging pabigat.
Ngunit ang pagmamahal niya kay Gab ay mas malakas kaysa sa takot niya. Tinawagan niya ang office ni Gab. Hi, si Isabella Santos po ito. Pwede ko po bang makausap si Gab? Ang sekretarya ni Gab ay sumagot, pasensya na po, ma'am. Busy po si Sir Gab. May meeting po siya. Ano po ba ang message niyo? Nag-iwan si Bella ng mensahe. Pakisabi po na kailangan ko siyang makausap. Importante po. Kinabukasan, tumawag ulit siya. Wala pa rin. Nagpadala siya ng sulat. Isang sulat na puno ng pag-asa at takot. Isinulat niya ang lahat. Ang pagmamahal niya. Ang pagkabuntis niya. Ang pangarap niya para sa kanilang pamilya. Araw-araw, naghihintay si Bella ng tawag. Ng sulat. Ng kahit anong senyales mula kay Gab. Ngunit wala. Ang pag-asa niya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng sakit at hinanakit. Nagsimula siyang maniwala na kinalimutan na siya ni Gab. Na ayaw nito sa kanya. Na ayaw nito sa kanilang anak. Isang araw, nakita niya si Gab sa campus, kasama ang ibang babae. Nagtatawanan sila. Naramdaman niya ang matinding sakit. Doon niya napagdesisyunan na mag-isa na lang. Naprotektahan si Ellie sa lahat ng sakit. At itago ang katotohanan kay Gab. End flashback. Hinanap din kita, Bella, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pagkatapos ng graduation, nag-apply ako sa ibang bansa. Gusto kong maging matagumpay para sa iyo. Pero nang umalis ako, bigla ka na lang nawala. Sinabi sa akin ng sekretarya ko na umalis ka na raw ng bansa. Na hindi ka na babalik. Akala ko ayaw mo na sa akin. Flashback. Nasa airport si Gab, handa nang umalis para sa kanyang internship sa ibang bansa. Tumawag siya sa opisina, gusto niyang magpaalam kay Bella. Pakisabi po kay Isabella Santos na tumawag ako. Gab Reyes po. Ang sekretarya niya ay sumagot, Sir Gab, si Ma'am Bella po. Umalis na po siya ng bansa. Hindi na po siya babalik. Nag-iwan po siya ng message na huwag na po kayong mag-alala sa kanya. Nagulat si Gab. Umalis? Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit hindi man lang nagpaalam? Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Bella, ngunit hindi na ito konektado. Nagpadala siya ng email, ngunit walang sagot. Naniwala si Gab na kinalimutan na siya ni Bella. Na nagdesisyon itong kalimutan ang lahat ng nangyari sa kanila. Naramdaman niya ang sakit ng pagtataksil. Nagdesisyon siyang magsumikap. Gawing perpekto ang buhay niya. Para patunayan sa sarili niya na kaya niya nang wala si Bella. At nang wala ang pagmamahal na minsan niyang pinaniwalaan. End flashback. Ngayon, sa malamig na pasilyo ng ospital, ang dalawang kwento ay nagtagpo. Ang kanilang mga alaala ay magkaiba, ngunit ang sakit ay pareho. May nagmanipula sa kanila. May naghiwalay sa kanila. May nagtago sa atin ng katotohanan, Gab, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. May nagpigil sa atin na magkausap. Sino? Tanong ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Bago pa man makasagot si Bella, lumabas ang isang nurse mula sa emergency room. Ma'am Santos, Sir Reyes, anito, ang mukha ay seryoso. Kailangan po naming operahan si Ellie. Ngayon na. Ngunit may problema po sa medical records niya. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Anong problema? May mga impormasyon po rito na tila hindi tugma. May mga petsa po na hindi tama. At may mga pirma po na mukhang peke, sabi ng nurse, hawak ang folder ni Ellie. Kailangan po naming kumpirmahin ang lahat bago namin siya operahan. Kailangan po namin ng malinaw na pahintulot mula sa inyo, at kailangan din po naming malaman kung may iba pa kayong impormasyon na hindi nakasulat dito. Nagkatinginan si Bella at Gab. Ang mukha ni Bella ay namutla. Ang mga pirma na mukhang peke. Ang mga petsa na hindi tugma. Bigla niyang naalala ang USB drive sa kanyang drawer. Ang file na may pangalang Rafa's Intercept. Ang kaba sa dibdib niya ay lumala. May kinalaman ba si Rafa dito? Ang mga salita ng nurse tungkol sa peking medical records ni Ellie ay parang pako na bumaon sa puso ni Gab Reyes. Hindi na siya nagduda. May nagmamanipula. At ang mukha ni Rafa Mendoza ang agad na sumagi sa kanyang isip.
Gab, anong gagawin natin? Tanong ni Bella, ang boses ay nanginginig. Ako na ang bahala rito, Bella, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala kay Ellie. Aayusin ko ang lahat. Agad niyang tinawagan si Mang Tonyo, ang private investigator niya. Mang Tonyo, kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Attorney Rafael Mendoza. Lahat. Ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang nakaraan, at anumang transaksyon niya na may kinalaman sa akin o kay Isabela Santos. Kailangan ko ito ngayon din ni. Habang naghihintay ng balita mula kay Mang Tonyo, hindi mapakali si Gab. Ang galit sa loob niya ay kumukulo. Paano nagawa ni Rafa ang ganito? Anong motibo niya? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Dumating ang tawag ni Mang Tonyo. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Sir Gab, may nakita po akong pattern. Si Attorney Mendoza po ang nag-asikaso ng paglipat ng sekretary niyo noon, yung bumalik sa probinsya. Siya rin po ang kumuha ng bagong sekretary na nag-report sa inyo na umalis si Ma'am Bella ng bansa. At may nakita rin po akong record ng mga tawag mula sa office ni Ma'am Bella na sinasala ni Attorney Mendoza. May mga sulat din po na hindi nakarating sa inyo. Naramdaman ni Gab ang matinding pagkabigla. Si Rafa. Si Rafa ang may kagagawa ng lahat. Siya ang naghiwalay sa kanila ni Bella. Siya ang nagtago kay Ellie sa kanya. Ang galit na naramdaman niya ay hindi na mapigilan. Salamat, Mang Tonyo, malamig na sabi ni Gab. May kailangan pa akong ayusin. Agad siyang nagmaneho patungo sa opisina ni Rafa. Ang bawat kilometro ay nagpapataas ng kanyang galit. Hindi niya hahayaang makalusot si Rafa sa ginawa nito. Nang makarating siya sa opisina ni Rafa, pumasok siya ng walang abiso. Nakita niya si Rafa na nakaupo sa kanyang upuan, may ngiti sa labi. Well, Gab Reyes, sabi ni Rafa, ang ngiti nito ay puno ng panunuya. Ano ang ipinunta mo rito? May bago ka bang deal na gustong ipa-review sa akin? Wala akong deal sa iyo, Rafa, malamig na sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Nandito ako para tanungin ka. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Nawala ang ngiti ni Rafa. Anong pinagsasabi mo, Gab? Huwag kang magkunwari, Rafa, sabi ni Gab, lumapit sa mesa ni Rafa. Alam ko ang lahat. Ikaw ang naghiwalay sa amin ni Bella. Ikaw ang nagtago kay Ellie sa akin. Ikaw ang nagmanipula sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Tumayo si Rafa, ang kanyang mukha ay naging seryoso. At ano naman ngayon, Gab? Ano ang magagawa mo? Masisira ka, Rafa, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na maghiganti. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ngumisi si Rafa. Oh, really? Akala mo ba madali lang iyon, Gab? Hindi mo naiintindihan. Matagal ko nang pinlano ito. Matagal ko nang gusto si Bella. At ikaw? Ikaw ang hadlang. Ikaw ang kumuha sa kanya sa akin. Kaya kailangan kitang sirain. Gusto mo si Bella? Tanong ni Gab, hindi makapaniwala. Kaya mo ginawa ang lahat ng ito. Dahil sa pagkabaliw mo sa kanya? Pagkabaliw? Hindi, Gab. Pagmamahal, sabi ni Rafa, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Mahal ko si Bella. At mas karapat dapat ako sa kanya kaysa sa iyo. Ikaw? Iniwan mo siya. Iniwan mo ang anak mo. Ano ka ba? Isang walang kwentang ama. Naramdaman ni Gab ang matinding galit. Gusto niyang suntukin si Rafa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi mo naiintindihan ang pagmamahal, Rafa. Ang ginawa mo ay pagkasira. Hindi pagmamahal. Masyado ka kasing abala sa pera mo, Gab, sabi ni Rafa, ngumisi. Hindi mo nakikita ang mga bagay na mahalaga. Tulad ng pamilya. Tulad ng pagmamahal. Kaya ngayon, magbabayad ka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gab. Hindi lang ako ang may alam ng mga sikreto, Gab, sabi ni Rafa, lumapit kay Gab. Alam ko rin ang tungkol sa sakit ni Bella. Ang kanyang kondisyon. Ang kanyang pagpapanggap na malakas. Ang kanyang pagiging martir. Akala mo ba, hindi ko alam ang lahat ng kahinaan niya? Nanlaki ang mga mata ni Gab. Sakit ni Bella? Kondisyon?
Ano ang pinagsasabi ni Rafa? Gab. May sakit si Bella, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. At sa tingin mo ba, kakayanin mo siyang alagaan? Kakayanin mo ang lahat ng gastos? Ang lahat ng sakit? Hindi. Hindi mo kaya. Kaya mas maganda kung iiwanan mo na lang sila. Hayaan mo akong alagaan sila. Naramdaman ni Gab ang matinding sakit. Hindi lang si Ellie ang may sakit. Pati si Bella. At itinago niya ito sa kanya. Ang lahat ng paghihirap ni Bella, ang lahat ng sakripisyo niya, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi mo sila makukuha, Rafa, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi. Lalabanan kita. At sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Umisi si Rafa. Talaga? Tingnan natin. Dahil bukas, Gabreyes, sisiguraduhin kong sisirain ko ang lahat ng binuo mo. Hindi lang ang pamilya mo, kundi pati ang kumpanya mo. Maghanda ka sa laban, Gab. Dahil simula pa lang ito. Naiwan si Gab na nakatayo roon, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang mga salita ni Rafa ay umalinggaw sa kanyang isip. Sakit ni Bella. Ang kanyang kondisyon. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng paghihirap. Naramdaman niya ang matinding galit kay Rafa at matinding pagsisisi sa sarili niya. Kailangan niyang protektahan si Bella at Ellie. Kailangan niyang labanan si Rafa. At kailangan niyang malaman ang buong katotohanan tungkol sa sakit ni Bella. Ang mga banta ni Rafa Mendoza ay hindi lang basta salita. Kinabukasan, habang naghahanda si Bella Santos para sa trabaho, isang selyadong sobre ang dumating. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Isang formal na dokumento. Court summons. Nakasulat doon ang pangalan ni Gab Reyes, bilang respondent, at siya, si Isabela Santos, bilang isang mahalagang saksi. Ang kaso, custody battle for Elias de la Cruz. Ang naghain ng kaso, Attorney Rafael Mendoza. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inakala na ganoon kabilis kikilo si Rafa. Ang pagiging walang awa nito ay nagpakita ng tunay nitong kulay. Naramdaman niya ang matinding pagkabalisa. Paano na si Ellie? Paano kung makuha ni Rafa ang anak niya? Ang ideyang iyon ay nagpakulo ng dugo niya. Agad siyang tinawagan ni Gab. Bella, nakuha mo na ba ang summons? Si Rafa. Naghain na siya ng kaso. Ang boses ni Gab ay puno ng galit at pagkabigla. Gab. Nakita ko na, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay basag. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Bella. Lalabanan natin ito, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Magkita tayo mamaya sa opisina ko. Kailangan nating pag-usapan ang legal strategy. Bago pa man siya makapunta sa opisina ni Gab, nakatanggap si Bella ng tawag mula kay Rafa. Ang boses nito ay puno ng panunuya. Bella, nakuha mo na ba ang imbitasyon ko sa korte? Sana ay maging matalino ka sa desisyon mo. Alalahanin mo ang kapakanan ni Ellie. Hindi ako makikipagtulungan sa iyo, Rafa, mariing sabi ni Bella. Hindi ko hahayaang gamitin mo si Ellie para sa sarili mong agenda. Talaga? Akala mo ba may pagpipilian ka? Anito ni Rafa, ang boses ay naging malamig. Alam kong may sakit ka, Bella. Alam kong mahina ka. At alam kong hindi mo kayang protektahan si Ellie ng mag-isa. Tingnan mo ang buhay mo. Ang mga utang mo. Ang mga paghihirap mo. Hindi mo kayang ibigay ang lahat ng kailangan ni Ellie. Pero ako, kaya ko. Naramdaman ni Bella ang matinding galit. Huwag mong gamitin ang sakit ko, Rafa. At huwag mong gamitin si Ellie. Hindi mo kami makukuha. Tingnan natin, Bella, sabi ni Rafa, bago nito ibinaba ang telepono. Naiwan si Bella na nanginginig. Ang mga salita ni Rafa ay bumabagabag sa kanya. Ang sakit niya. Ang mga utang niya. Ang lahat ng kanyang kahinaan ay ginagamit laban sa kanya. Ngunit hindi siya susuko. Lalabanan niya si Rafa para kay Ellie. Nang gabing iyon, nagkita si Bella at Gab sa opisina ni Gab. Ang mesa ay puno ng mga legal documents. Isang abogado ang kasama nila, isang matandang babae na may matalim na tingin.
Base sa mga ebidensya, Attorney Reyes, malakas ang kaso ni N. Mendoza, sabi ng abogado. May mga record siya na nagpapakita na hindi kayo naging present sa buhay ni Ellie sa loob ng 15 taon. At may mga impormasyon din siya tungkol sa financial struggles ni Maam Santos. Naramdaman ni Bella ang pagkapahiya. Ngunit hinawakan ni Gab ang kamay niya. Hindi ito tungkol sa pera, attorney. Ito ay tungkol sa pamilya. At may mga ebidensya kami na nagpapakita na si E. Mendoza ang nagmanipula sa lahat ng nangyari sa nakaraan. May mga records kami ng mga tawag na sinasala niya. May mga sulat na hindi nakarating sa amin. Tumingin ang abogado kay Gab. Kung totoo iyan, Attorney Reyes, malaki ang pagbabago ng kaso. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi lang basta hinala. Mayroon akong e-tip drive, sabi ni Bella. Mayroon doon na mga lumang sulat na sinubukan kong ipadala kay Gab. At may isang audio recording na may pangalan ni Rafa. Nagkatinginan si Gab at Bella. Ang mga mata ni Gab ay puno ng pag-asa. Iyan ang kailangan natin, Bella. Iyan ang magpapatunay sa lahat. Naramdaman ni Bella ang kakaibang pagtitiwala kay Gab. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon siya. Nakikipaglaban para sa kanila. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting nagigiba. Kinagabihan, habang naghahanda si Bella ng hapunan, naroon si Ellie sa sala, naglalaro ng video game. Ngunit hindi niya alam na may nagtatago sa labas ng kanilang apartment. Si Rafa. Ellie, anak, kumain ka na, tawag ni Bella. Opo, ma, sagot ni Ellie. Narinig ni Rafa ang boses ni Ellie. Ngumiti siya. Ellie. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Hindi kagaya ng ama mo. At hindi kagaya ng nanay mo na may sakit. Narinig ni Ellie ang boses ni Rafa. Tumigil siya sa paglalaro. Lumapit siya sa bintana at nakita niya si Rafa na nakatayo sa labas, nakatingin sa apartment nila. Nagulat si Ellie. Anong ginagawa ni Tito Rafa dito? At anong sinasabi niya tungkol sa isakit ni Mama? Nagmadali si Ellie na lumayo sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog. May kakaibang pakiramdam siya. Hindi niya maintindihan ang sinabi ni Rafa. Ngunit ang mga salitang iyon ay bumabagabag sa kanya. Naghinala siya. May tinatago si Rafa. At ang pagdududa niya kay Rafa ay nagsimulang lumaki. Hindi mapakali si Ellie de la Cruz. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang boses ni Tito Rafa mula sa labas ng apartment nila kagabi. Hindi kagaya ng nanay mo na may sakit. Anong ibig sabihin ni Tito Rafa? May sakit si Mama? Bakit hindi niya alam? At bakit parang may kakaiba sa mga tingin ni Tito Rafa kay Mama at Papa Gab? Nasa kwarto niya si Ellie, nakahiga sa kama, pero hindi siya makatulog. Ang laptop ni Mama ay nakapatong sa mesa, at naalala niya ang USB drive na nakita ni Mama sa drawer. May sinabi si Mama na may mga lumang sulat doon. At isang audio recording. Kinuha niya ang USB drive, ang mga kamay niya ay nanginginig. Isinaksak niya ito sa laptop. Lumabas ang mga folder. Nakita niya ang folder na may pangalang Tigab. Binuksan niya. Doon niya nakita ang mga file ng mga sulat. Binuksan niya ang unang sulat. Mahal kong Gab, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Buntis ako, Gab. May anak tayo. Natatakot ako, pero masaya ako. Sana ay masaya ka rin. Kailangan kitang makausap. Kailangan mo kaming makita. Please, sumagot ka sa tawag ko. Naghihintay ako. Nagmamahal, Bella. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Buntis si Mama. At sinubukan niyang sabihin kay Papa Gab. Pero bakit hindi niya alam? Bakit sinabi ni Mama na hindi niya sinabi? Bakit sinabi ni Papa Gab na naglaho si Mama? Binuksan niya ang isa pang sulat. Gab, ilang araw na akong tumatawag. Ilang sulat na ang ipinadala ko. Wala ka pa ring sagot. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba sa anak natin? Masakit, Gab. Sobrang sakit. Pero lalaban ako para sa anak natin. Mag-isa man ako. Bella. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Ellie.
Ang galit niya kay Mama dahil sa pagtatago kay Papa Gab ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng awa at pag-unawa. Si Mama ay nag-iisa. Si Mama ay nasaktan. Si Mama ay nagsumikap. Pagkatapos niyang basahin ang lahat ng sulat, nakita niya ang isang audio file. Ang pangalan, Rafa's Intercept. Kinabahan siya. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ng isang babae, tila sekretarya. Hello, Sir Gab's office. Yes, this is his secretary. May I help you? Pagkatapos ang boses ni Mama. Hi, si Isabella Santos po ito. Pwede ko po bang makausap si Gab? Importante po. At pagkatapos ang boses ni Rafa. Ah, Miss Santos. Pasensya na po. May meeting po si Sir Gab. At mukhang hindi po siya available para sa inyo. May message po ba kayo? Napakunot ang noo ni Eli. Si Tito Rafa. Bakit siya ang sumasagot sa tawag para kay Papa Gab? Nagpatuloy ang recording. Narinig niya ang boses ni Rafa na nagbibigay ng instruction sa sekretarya ni Papa Gab. Kung tumawag si Isabella Santos, sabihin mong umalis na siya ng bansa. Huwag mong sabihin kay Sir Gab na tumawag siya. At kung may sulat siya, itago mo. Ayokong makarating kay Sir Gab ang kahit anong impormasyon mula sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Tito Rafa. Siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang naghiwalay kina Mama at Papa Gab. Siya ang dahilan kung bakit hindi nagkausap ang mga magulang niya. Siya ang dahilan kung bakit lumaki siya ng walang ama. Kumuyom ang kamao ni Eli. Ang galit na naramdaman niya kay Papa Gab, ang galit na matagal nang bumabagabag sa kanya, ay biglang lumipat kay Rafa. Naramdaman niya ang matinding pagtataksil. Si Tito Rafa, na laging mabait sa kanya, na laging nagbibigay ng regalo, ay ang tunay na kontrabida. Tiningnan niya ang litrato ni Papa Gab sa kanyang cellphone. Ang mga mata ni Papa Gab. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya iniwan ni Papa Gab. Hindi siya kinalimutan. May nagpigil lang sa kanila. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang sabihin kina Mama at Papa Gab ang lahat ng nalaman niya. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang taong pinagkakatiwalaan nila, ang taong nagpapanggap na kaibigan, ay ang tunay na kalaban? Narinig niya ang boses ni Mama mula sa kusina, Eli, anak, kumain ka na. Hindi siya makakain. Hindi siya makaharap kay Mama. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang lahat ng nalaman niya ay masyadong mabigat. Naramdaman niya ang matinding pagkalito. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang lumayo sa lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, sinubukan niyang maging tahimik. Ma, lalabas lang po ako sandali, sabi niya. Saan ka pupunta, anak? Gabi na, tanong ni Bella, lumabas ng kusina. Magpapahangin lang po, sagot ni Eli at agad na lumabas ng pinto. Tumakbo si Eli. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang mga salita ni Rafa, ang mga sulat ni Mama, ang boses ni Papa Gab, lahat ay umalingaw sa kanyang isip. Naramdaman niya ang matinding sakit. Ang lahat ng pinaniwalaan niya ay kasinungalingan. Tumakbo siya sa mga kalsada ng Manila, hindi pinapansin ang mga tao, ang mga sasakyan. Ang tanging gusto niya ay lumayo. Lumayo sa lahat ng kasinungalingan. Lumayo sa lahat ng sakit. Sa kanyang pagtakbo, hindi niya napansin ang isang bato sa kalsada. Nadapa siya. Sumubsob ang tuhod niya sa semento. Naramdaman niya ang sakit, ngunit mas masakit ang nasa loob niya. Nakatayo siya, ang kanyang tuhod ay dumudugo. Naramdaman niya ang pagod. Hindi niya alam kung nasaan siya. Nawawala siya. Bigla, isang kotse ang huminto sa tabi niya. Bumukas ang bintana. Ellie, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nag-iisa? Ang boses. Ang pamilyar na boses. Tumingala si Ellie. Nakita niya ang mukha ni Rafael Mendoza. Ang ngiti nito ay puno ng pag-aalala. Tito Rafa, sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Ang taong nagtaksil sa kanya. Ang taong naghiwalay sa kanyang pamilya. Ngayon, naroon siya, nagpapanggap na tumutulong. Sumakay ka, Eli.
Ihahatid kita sa inyo, sabi ni Rafa, ang kanyang kamay ay nakalahad. Nakatitig si Ellie sa kamay ni Rafa. Ang kamay na iyon. Ang kamay na sumira sa buhay niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ang pagkawala ni Ellie ay nagpasiklab ng matinding takot kay Gab Reyes. Nang tumawag si Bella na nawawala ang bata, naramdaman niya ang malamig na kaba sa buong katawan niya. Agad siyang nagpunta sa apartment ni Bella. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Para itong isang masamang panaginip na unti-unting nagiging totoo. Nasaan siya, Bella? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Hindi ko alam, Gab. Nagpaalam lang siya na magpapahangin. Hindi ko na inakala na aalis siya ng ganito kalayo, sagot ni Bella, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Nagsimula silang maghanap. Nagtanong sa mga kapitbahay sa mga tindahan. Ngunit walang nakakita kay Ellie. Habang naghahanap, isang tawag ang dumating mula sa hindi kilalang numero. Nag-atubili si Gab na sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang key answer. Gab Reyes, ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Nako, mukhang nawawala ang anak mo. Hindi ka talaga marunong mag-alaga, ano? Si Rafa. Kumuyom ang kamao ni Gab. Nasaan si Ellie, Rafa? Ano ang ginawa mo sa kanya? Tumawa si Rafa. Wala akong ginawa, Gab. Pero kung gusto mong makita si Ellie, mag-isa kang pumunta sa lumang parke sa tapat ng school niya. At huwag kang magsasabi kahit kanino. Dahil kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mo. Agad na pinuntahan ni Gab ang lumang parke. Nakita niya si Ellie na nakaupo sa isang bench, kasama si Rafa. Ang mukha ni Ellie ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang tuhod ay may gasgas. Ellie, tawag ni Gab at agad na lumapit sa kanya. Ngumiti si Rafa. Ayan, nagkita na ulit kayo. Say hi to your father, Ellie. Hindi kumibo si Ellie. Nakatingin lang ito kay Gab na parang hindi sigurado kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Umalis ka, Rafa, malamig na sabi ni Gab. Huwag kang lumapit sa anak ko. Anak mo. Sa tingin mo ba, sa korte, ay mananalo ka, anito ni Rafa, tumawa. Hindi. Dahil ipapakita ko ang lahat. Ang pagiging pabaya mo. Ang pagiging irresponsable mo. At ang pagiging inutil mo bilang ama. Kinuha ni Gab si Ellie at niyakap niya ito ng mahigpit. Ellie, anak, ayos ka lang ba? Tumango lang si Ellie. Naramdaman ni Gab ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, nariyan si Ellie. At hindi niya hahayaang makapinsala si Rafa sa kanyang anak. Pagdating nila sa apartment, naroon na si Bella. Ellie, anak. Nasaan ka ba? Niyakap niya si Ellie ng mahigpit. Ma, ayos lang po ako, sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay mahina. Anong nangyari, Ellie? Tanong ni Bella. Hindi sumagot si Ellie. Tumingin lang ito kina Bella at Gab. May mali. May nalaman si Ellie. Naramdaman ni Gab ang kaba. Kinaumagahan, dumating ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag at mga taong curious sa kaso ng bilyonaryong ama at ang nawawalang anak. Ang mga balita ay puro paninira kay Gab. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting naapektuhan. Nakasentro ang lahat kay Rafael Mendoza na nakangiti, tila nagtatagumpay. Nakaupo si Bella sa tabi ni Gab, ang kanyang mukha ay seryoso. Si Ellie ay nakaupo sa likod nila, sa section para sa publiko, tahimik at matalim ang tingin. Nagsimula ang paglilitis. Naglabas si Rafa ng mga ebidensya. Mga financial records ni Bella na nagpapakita ng kanyang paghihirap. Mga testimonya ng mga taong nagsasabing pabaya si Gab bilang ama. Mga lumang artikulo na nagpapakita ng pagiging workaholic ni Gab. Your Honor, maliwanag po na si Gabriel Reyes ay hindi karapat-dapat na maging ama ni Elias de la Cruz, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamalaki. Sa loob ng 15 taon, nag-iisa po si Elias Isabela Santos sa pagpapalaki kay Ellie. Habang si Reyes po ay nagpapakasasa sa kanyang kayamanan, walang alam sa paghihirap ng kanyang sariling anak. Walang kibo sa sakit na nararamdaman ni Ellie. Ang bata po, ayon sa aming ebidensya, ay takot sa kanyang ama. Naramdaman ni Gab ang galit. Gusto niyang sumigaw.
Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Your Honor, sabi ni Gab, tumayo siya. Humihingi po ako ng pahintulot na makapagsalita. Proceed, Ye Reyes, sabi ng hukom. Huminga ng malalim si Gab. Tumingin siya kay Ellie na nakatitig sa kanya. Sa loob po ng 15 taon, naniniwala po ako na nag-iisa ako. Naniniwala po ako na wala akong pamilya. Pero nagkamali po ako, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. May anak po ako. At masakit po ang malaman ito sa ganitong paraan. Masakit po ang malaman na sa loob ng 15 taon, may nagtago ng katotohanan sa akin. Tumingin si Gab kay Rafa. Hindi po ako nagtatago, Your Honor. May nagtago sa akin. May nagmanipula sa lahat ng nangyari sa nakaraan. May nagpigil sa akin na makilala ang anak ko. At ngayon, ginagamit niya ang anak ko para sirain ako. Objection, Your Honor. Irrelevant at hearsay ang mga pahayag ni A. Reyes, sigaw ni Rafa. Sustained, sabi ng hukom. A. Reyes, stick to the facts. Ang katotohanan po, Your Honor, ay mahal ko po ang anak ko, sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At handa po akong gawin ang lahat para sa kanya. Hindi ko po siya iiwan. Hinding-hindi. Naramdaman ni Ellie ang kakaibang paghugot sa puso niya. Ang mga salita ni Papa Gab. Ang kanyang sinseridad. Bigla niyang naalala ang ETV drive sa kanyang bulsa. Ang lahat ng nalaman niya kagabi. Ang katotohanan. Hindi na niya kayang manahimik. Tumayo si Ellie. Your Honor, sigaw niya. Ang lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Bata, umupo ka, sabi ng hukom. Hindi po, Your Honor, sabi ni Ellie, lumapit sa unahan. Hawak niya ang ETV drive. May ebidensya po ako. Ebidensya na magpapatunay sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ang kanyang mukha ay namutla. Your Honor, ang batang ito ay hindi konektado sa kaso, sigaw ni Rafa. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ng hukom, ang tingin ay nakatuon kay Ellie. Anong meron ka, anak? Inabot ni Ellie ang ETV drive sa hukom. Narito po ang katotohanan, Your Honor. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ang nagtago sa akin sa aking ama. At kung sino ang sumira sa aming pamilya. Ang buong courtroom ay nakatitig kay Elias, Ellie de la Cruz. Nakatayo siya sa gitna, hawak ang isang simpleng ETV drive, ngunit ang laman nito ay may kakayahang gumuho ng isang imperyo ng kasinungalingan. Naramdaman ni Isabela, Bella Santos ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang sandali ng katotohanan. Anong nasa ETV drive mo, anak? Tanong ng hukom, ang boses ay puno ng interes. Naglakad si Ellie patungo sa hukom, ang mga mata ay matapang. Nandyan po ang ebidensya, Your Honor. Ang ebidensya kung paano po kami pinaghiwalay ng aking ama, at kung paano po ako itinago sa kanya. Ang ebidensya kung sino po ang tunay na may kagagawa ng lahat. Nagmamadaling lumapit si Rafa Mendoza. Your Honor, tutol po ako. Ang batang ito ay menor de edad at hindi makatotohanan ang kanyang mga pahayag. Posibleng minanipula po siya. Silence, Jim Mendoza, mariing sabi ng hukom. Ang korte ay titingnan ang ebidensyang ito. Kung ito ay naglalaman ng anumang irregularidad, kayo ang may pananagutan. Ibinigay ni Ellie ang ESB sa clerk of court. Isinaksak ito sa computer at ipinapakita sa malaking screen sa harapan ng lahat. Unang lumabas ang mga kopya ng mga sulat ni Bella. Ang bawat salita ay nabasa ng malinaw sa screen. Ang kanyang pagmamahal kay Gab. Ang kanyang takot. Ang kanyang desperasyon na makipag-ugnayan. Naramdaman ni Bella ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang sakit ay naunawaan. Pagkatapos, ang audio recording. Ang boses ni Rafa, malinaw na maririnig, na inuutusan ang dating sekretarya ni Gab na pigilin ang mga tawag at sulat ni Bella. Ang kanyang pagtawa nang sinabi niyang pinaniwala niya si Gab na umalis si Bella ng bansa. Ang kanyang mapanlinlang na boses na nagmamanipula sa bawat sitwasyon. Ang courtroom ay nabalot ng bulungan. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling magsulat. Ang mukha ni Rafa ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay gumuho sa isang iglap.
Hindi nagtagal, tumayo si Gab, ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Rafa. Your Honor, malinaw po ang lahat. Si Rafael Mendoza po ang responsable sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ng aking pamilya. Hindi lang niya kami pinaghiwalay ni Bella, kundi itinago niya rin sa akin ang pagkakaroon ko ng anak. At sinubukan niya rin po akong sirain sa publiko. Mendoza, may gusto ba kayong sabihin? Tanong ng hukom, ang boses ay malamig. Nanatiling tahimik si Rafa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Base sa mga ebidensyang iprinisinta, at sa matinding pagmamanipula ni Attorney Rafael Mendoza, ay dinedeklara ng korte na si Mendoza ay nagkasala ng obstruction of justice at grave misconduct, sabi ng hukom. Agad na aarestuhin si Mendoza. At ang kustodya ni Elias de la Cruz ay ibibigay kay Gabriel Reyes at Ms. Isabela Santos sa isang shared custody arrangement. Nagmadaling lumapit ang mga pulis kay Rafa. Hindi pwede, sigaw ni Rafa, habang kinakalagkad siya palabas ng courtroom. Hindi ka mananalo, Gab. Hindi mo sila mapoprotektahan. Lalo na si Bella. Ang huling salita ni Rafa ay nagpatindig ng balahibo ni Bella. Lalo na si Bella. Alam niya ang ibig sabihin ni Rafa. Ang kanyang sariling sikreto. Niyakap ni Gab si Bella at Ellie ng mahigpit. Tapos na ang bangungot, Bella. Malaya na tayo. Ngunit naramdaman ni Bella ang bigat ng katotohanang kailangan pa niyang sabihin. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang maging tapat sa pamilya niya. Huminga siya ng malalim. Gab, mahina niyang sabi, humiwalay sa yakap. May kailangan pa akong sabihin sa iyo sa inyo. Tumingin si Gab at Ellie sa kanya. Ang mga mata ni Gab ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ni Ellie ay puno ng pagkalito. Ellie, anak, Gab, simula ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nalaman ni Rafa ang tungkol sa sakit ko. Hindi ko rin ito sinabi sa inyo. Ayokong maging pabigat. Pero sa loob ng ilang taon, mayroon akong sakit sa bato. Nanlaki ang mga mata ni Gab. Ang kanyang hinala ay naging totoo. Ang pagod sa mga mata ni Bella. Ang kanyang pagiging martyr. Kailangan ko ng dialysis, Gab. At sa huli kailangan ko ng kidney transplant, patuloy ni Bella, ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko na kaya. Sobrang hirap. Kaya ko lang itago dahil ayokong mag-alala kayo. Yumakap si Gab kay Bella ng mahigpit. Bella, bakit? Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Bakit mo kami pinahirapan ng ganito? Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ma, bakit po hindi niyo sinabi? Tanong ni Ellie, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natatakot ako, anak. Natatakot akong maging pabigat. Natatakot akong iwanan kayo, sagot ni Bella, ang kanyang boses ay basag. Hinawakan ni Gab ang mukha ni Bella. Hinding-hindi kita iiwan, Bella. Hinding-hindi. Lalabanan natin ito ng magkasama. Ikaw, si Ellie at ako. Pamilya tayo. At gagawin natin ang lahat para maging maayos ka. Pangako. Niyakap niya si Bella at Ellie ng mahigpit. Sa wakas, ang lahat ng katotohanan ay lumabas. Ang kanilang pamilya ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may isang hindi inaasahang krisis na naghihintay. Naramdaman ni Bella ang biglaang kirot sa kanyang tagiliran. Isang matinding sakit. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang ungol. Ngunit napansin ni Gab. Bella? May problema ba? Anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Gab, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Pilit na umiti si Bella. Wala, Gab. Ayos lang ako. Ngunit ang kanyang mukha ay namumutla. Bigla, naramdaman ni Bella ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang bato ay lumala ng husto. Nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya na kaya. Bumagsak siya sa mga bisig ni Gab. Bella! Bella, sigaw ni Gab, habang hawak ang walang malay na si Bella. Kailangan natin ng tulong. Ngayon din. Bella! Bella! Ang boses ni Gab Reyes ay puno ng pagkabigla at takot. Nahulog sa kanyang bisig si Isabela, Bella Santos, walang malay, ang kanyang mukha ay namumutla. Naramdaman ni Gab ang paglamig ng kanyang katawan.
Hindi pa man din sila nakakabangon mula sa pagbagsak ni Rafa, isa na namang matinding pagsubok ang dumating. Mama! Mama, sigaw ni Elias, Eli de la Cruz, lumapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Eli, tumawag ka ng ambulansya. Ngayon din, utos ni Gab, habang maingat niyang binuhat si Bella. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Bella. Hindi na. Mabilis na dumating ang ambulansya. Isinugod si Bella sa ospital. Si Gab at Ellie ay sumunod, ang kanilang mga puso ay puno ng pangamba. Sa emergency room, nagmamadali ang mga doktor at nurse. Ang mga salita ng doktor ay parang suntok sa dibdib ni Gab. Ellie Reyes, critical po ang kondisyon ni Emma Santos. Ang kanyang bato ay bumibigay na. Kailangan po niya ng agarang kidney transplant. Kung hindi, hindi po siya magtatagal. Naramdaman ni Gab ang pagkahilo. Transplant. Ang sakit na matagal nang itinago ni Bella. Ang kanyang pagiging martyr. Ang lahat ng paghihirap niya. Ngayon, kailangan niya ng bagong bato. Ano po ang kailangan naming gawin, Dossie? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay basag. Kailangan po namin ng donor. Kailangan po naming makahanap ng kompatible na donor sa lalong madaling panahon, sabi ng doktor. Mag-umpisa po tayo sa mga kamag-anak. Kung walang kompatible, kailangan po nating maghanap sa labas. Tumingin si Gab kay Ellie na nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi niya hahayaang mag-isa si Bella sa laban na ito. Hindi na. Ako, Doth. Ako po ang magpapatest, sabi ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ako po ang magdodonate ng bato ko. Kung compatible po ako. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. Tumingin siya kay Papa Gab. Ang kanyang ama, na minsan niyang kinamuhian, ay handang magsakripisyo para kay Mama. Ang pader sa puso ni Ellie ay unti-unting nagigiba. Agad na sumailalim si Gab sa serye ng mga pagsusuri. Ang bawat paghihintay ay parang isang kawalang hanggan. Ang kanyang isip ay nakatuon lang kay Bella. Kailangan niyang maging kompatible. Kailangan niyang iligtas si Bella. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas, dumating ang resulta. Enrique Reyes, congratulations, sabi ng doktor, nakangiti. Compatible po kayo. Pwede po kayong maging donor ni Emma Santos. Naramdaman ni Gab ang matinding paglaya. Isang malaking bato ang nabunot sa kanyang dibdib. Sa wakas, may magagawa siya. May magagawa siya para sa babaeng minamahal niya at para sa ina ng kanyang anak. Agad na inihanda ang operasyon. Si Gab at Bella ay sabay na isinailalim sa operasyon. Si Ellie ay naiwan sa labas ng operating room, kasama ang ilang kaibigan ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog. 2 buhay ang nakasalalay sa operasyon na ito. Matagal ang operasyon. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang doktor. Successful po ang operasyon, sabi ng doktor, nakangiti. Pareho po silang ligtas. Ngayon po ay magsisimula na ang proseso ng paggaling. Naramdaman ni Ellie ang matinding paglaya. Niyakap niya ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mama at Papa Gab ay ligtas. Ilang araw ang lumipas at unti-unting nagising si Bella. Nakita niya si Gab na nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gab, mahina niyang sabi. Bella, sabi ni Gab, lumapit sa kanya. Ayos ka na. Ligtas ka na. Salamat, Gab, sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa lahat. Wala iyon, Bella, sabi ni Gab, hinaplos ang pisngi niya. Pamilya tayo. At gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Pumasok si Ellie sa kwarto, may dalang bouquet ng bulaklak. Mama! Papa Gab! Niyakap ni Ellie si Bella ng mahigpit. Salamat po, Mama. Salamat po sa pagiging matibay. Pagkatapos, tumingin siya kay Gab. Papa Gab, sabi ni Ellie, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat po. Salamat po sa pagligtas kay Mama. At salamat po sa pagiging papa ko. Niyakap ni Gab si Ellie ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa wakas, tinawag siya ni Ellie na ti Papa.
Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng katuparan. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting gumaling si Bella. Si Gab ay laging nasa tabi niya, inaalagaan siya, sinisigurado na kumakain siya ng tama at umiinom ng gamot. Si Ellie ay laging bumibisita, nagbabasa ng libro para kay mama at nagkukwento ng mga nangyayari sa school. Isang hapon, habang nakaupo sila sa parke, nagpiknik. Si Bella ay nakaupo sa damuhan, nakangiti. Si Ellie ay naglalaro ng frisbee sa malayo. Si Gab ay nakaupo sa tabi ni Bella, hawak ang kamay niya. Salamat sa lahat, Gab, sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito. Ang magkaroon ng pamilya. Ako rin, Bella, sabi ni Gab, hinaplos ang buhok niya. Akala ko, habang buhay akong mag-iisa. Pero ikaw at si Ellie, kayo ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Masaya ako, Gab, sabi ni Bella. Masaya ako na nahanap natin ang isa't isa ulit. At masaya ako na may pamilya na tayo. Tumingin si Gab kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Bella, mahal na mahal kita. At mahal na mahal ko si Ellie. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Pangako. Ngumiti si Bella. Mahal din kita, Gab. Lumapit si Ellie, pawisan, at umupo sa tabi nila. Mama, Papa Gab, pwede po ba tayong maglaro ng basketball mamaya? Ngumiti si Gab. Naman, Ellie. Kahit anong gusto mo. Niyakap ni Gab si Bella at Ellie ng mahigpit. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. May mga sugat sila mula sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, natagpuan nila ang isa't isa. Natagpuan nila ang pagpapatawad. Natagpuan nila ang pagmamahal. At natagpuan nila ang kapayapaan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok mayroong aral. At sa bawat sugat mayroong paggaling. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pagtitiis, at pagiging handang magsakripisyo para sa mga taong mahal mo. At sa huli, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Isang bagong simula, puno ng pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel, Isabella, at Elias, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas, at walang hanggang pag-ibig. Sa pagtatapos ng bawat pahina, at sa bawat kabanata na ating binaybay, narito ako, ang inyong manunulat, upang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa paglalaan ng inyong oras at puso upang makinig at damhin ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat pagsubok na kinaharap ng ating mga karakter. Ang inyong presensya, kahit sa likod ng mga screen at speakers, ay nagbigay buhay at kulay sa mundong ito na aking nilikha. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Ito ay nagsimula sa isang simpleng ideya, isang lihim na bumalik, at isang pamilyang kailangang maghilom. Ngunit habang lumalalim ang mga kaganapan, nadiskubre ko ang mas malalim na kahulugan ng pagmamahal, ng pagpapatawad, at ng pag-asa. May mga pagkakataon na kasama ninyo akong kinabahan, nasaktan at umasa. Naramdaman ko ang bigat ng mga pasanin ni Bella at Ellie, at ang determinasyon ni Gab na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, muling ipinaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga pusong handang magmahal, magpatawad at magsakripisya. Umaasa ako na sa pamamagitan ng kwentong ito, naramdaman ninyo ang mensahe na kahit gaano kalalim ang sugat, may paggaling. Kahit gaano kadilim ang nakaraan, may pag-asa sa kinabukasan. At higit sa lahat, na ang pagmamahal, tunay, dalisay, at walang hanggan, ay kayang lagpasan ang anumang balakid. Ito ang mensahe ng kwentong ito, ang kakayahan ng tao na bumangon mula sa pagkadapa, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at ang walang katumbas na halaga ng isang pamilyang nagkakaisa. Ang bawat kwento ay nagtatapos, ngunit ang mga aral at damdamin na dala nito ay nananatili. Naway magkaroon kayo ng kilig sa bawat sandali ng inyong buhay. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang naramdaman habang nakikinig sa kwentong ito, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ang siyang nagpapatuloy sa paglalakbay ng kwento. Kilig bawat sandali,